Ito yung LG automatic washing machine na 8 kg. So hindi siya nag-spin. So press ko to. Yan, ganun lang siya, hindi siya mag-spin kahit may load yan. Okay, so ngayon ang hinala kong may sira dito is yung water level sensor. Siguro nadedetect pa ng sensor na mayroon pang tubig dun sa loob, pero wala naman. So yun. So ngayon papalitan ko to. Bumili ako ng bago. Ito yan. Okay. So palitan natin. Okay, so ipa-power off ko muna yung washing machine. Tingnan niyo, ayaw umikot, diba? Power off ko muna. So yan, tanggalin lang natin to. Okay, kabit natin dito. Dito pumapasok yung hangin niya para malaman niya na mayroon ng tubig dun sa loob. Actually, ano yan eh, analog. Yan. Okay, so ngayon sakpak natin to. Yan, pagsalpak. Okay, okay, pagkasalpak niya guys, power on natin yung washing machine natin. Check natin. Okay, so ngayon try natin. So kung iikot na siya. So yan guys, umiikot na siya, no? So success. So ngayon testerin natin tong sira na power level sensor. So yan, testerin natin, no? So lagay ko sa ohmmeter yung multimeter natin. Ayan. So dapat yung reading ng pin 1 and 3 is around ano yan, 20 to 25. So kung makipansin nyo, around 21.9. So buo, ano siya, yung coil niya sa loob buo. Pero dito sa pin 1 and 2, capacitor yung nakakabit dyan. Kung nakikita nyo yung reading niya is pataas ng pataas. So dapat kasi titigil siya sa pag-charge. Capacitor kasi yan sa loob. Ayaw niya tumigil, ayaw niya mag-zero. Pag charge mo siya, ayaw siyang tumigil. Then kapag di-discharge mo siya, dapat mag-stop siya sa zero. So hindi yun nangyayari sa kanya. Ito niya, pataas lang ng pataas yan. Ganun din dito sa kabila. Yan, dapat kasi tumigil yan. Then kapag ni-reverse natin, discharge yung capacitor, dapat mag-zero kasi. So hindi yun nangyayari sa kanya. So yun yung hinala ko. Okay? So yun. Ngayon okay na yung washing machine natin. So mga gusto mag DIY na ayaw na mag-spin, is ito na yung gawin nyo. Okay? Thank you.